Nandito tayo ngayon sa lounge ng Mabuhay mga guys. So let's see kung anong mga pagkain ngayon dito. Ganda ng lounge nila, oh. Diba? Tapos may natutulog dun, oh. Ganda. So dito may coffee. May juice. Yan. Drinks. Wala talagang tao. Ang laki. So let's see kung ano yung pagkain nila dito. Ayan. Grabe ang daming pagkain. Oh, may saging. May dala pa naman akong saging. So we have crackers, blueberry cheesecake, chocolate crinkles, cookies, mini clubhouse, mini pizza, vegetable focaccia sandwich. Uy, parang gusto ko to. So maraming bread. Tapos meron dito yung Japanese siomai. Wow. Ay. Shit. Tapos vegetable dumplings. Tapos dito merong arroz caldo. Sarap. Uy, ube champurado. So, chicken amonado, longganisa. Sarap. Tapos garlic fried rice. No. Ayan, merong veggie. Oh, diba? May fruits. Kaya yan. Ganap tayo ng pwesto. Good morning mga provider. So, it's me again. Magandang umaga. So, dito tayo ngayon sa airport and we're going to Japan for 2026. Ito yung pinakaunang biyahe natin for the year 2026. Yun. Actually, dapat nung December 8 nasa Japan din tayo, kaya lang something happened. Medyo naging pabaya ako sa sarili ko. In hospital ako. Nagkaroon ako ng GERD tsaka acid reflux. Grabe yung sakit na yun. Hanggang ngayon, dinadala ko pa siya. So, bawal akong kumain ng masyadong marami. Bawal ako magkape, bawal ang chocolate. Ang daming bawal. Bawal ang spicy, mga pagkain. Sobrang daming bawal. So, actually ngayon nga, medyo okay na yung kain ko kasi nakakakain ako ng madami. Pero hindi sobrang dami. Pag kumain ako ng marami, para akong hinihingal. Yun ang effect sa akin. So ngayon, talaga nagpagaling ako noon. Hindi ako umalis nung December 8. 8 yun hanggang 14. Dapat papunta tayo ng Osaka. Tapos, etong January 26 ngayon. Ngayon naman, Tokyo to Sapporo, tas Tokyo tayo pupunta. Ngayon talagang tinuloy ko na yung biyahe. Medyo may nararamdaman pa akong konting sakit pero alam ko naman kaya ko na. Pero kung mapapansin nyo, sobrang payat, naging payat ako. Kasi nga, grabe yung kain ko, talagang tagko-konti-konti lang.
Talaga yung ulo ko, parang bungo na lang talaga. Ngayon, dito tayo sa lounge. Thank God rin kasi parang siguro I consider this na pangalawa ko ng buhay. Parang ganun. Hindi ang pangalawang buhay, pero parang big lesson sa akin na kailangan nating alagaan yung sarili natin. Kasi alam nyo, kaya ako nagkasakit that time. Nagpunta ako ng Thailand, nagpunta ako ng Hong Kong, nagpunta ako ng Singapore, ng Macau. Medyo may pagkasunod-sunod yon. Tapos talagang kape kung kape. Minsan 3 beses magkape. Tapos na-addict pa ako dito sa soda water. Halos hindi ako umiinom ng tubig. Lagi akong soda water. Tapos yung soda water, nilalagyan ko siya ng kalamansi. So parang ginagawa ko siyang soft drinks. Parang Sprite. Ganun yung akala kong tama, which is mali. Ang pinakapangit, pinagsasabay ko pa yung coffee and soda water. Ala, patay. Tapos, alam mo yung kumakain ka, paggabi talagang pinahirapan ko talaga yung tiyan ko. Ay nako, ayoko nang ulitin. Minsan kasi mga ka-provider, may nagagawa tayong sa sarili natin na hindi natin alam na tama o hindi natin alam na mali. Pero isa lang yung mapapaya ko sa inyo, siguro. Kailangan nating magutom. Paano ba yun? I mean, ang katawan natin, kailangan nating maka-experience ng sobrang gutom or mag-fasting. Kasi by doing that, gumagaling ko yung mga sakit natin sa loob. So itong sakit na to, ang laking lesson na binigay niya sa akin. So talagang dumaan ng Pasko, ayun, ang daming pagkain sa lamesa. Nagluto yung mga kapatid ko ng maraming pagkain. Pero alam niyo ba kung ano kinakain ko? Nakakaiyak. Itlog lang. Kasi pag kumain ako ng ibang pagkain, talagang hihingali na naman ako. Hindi naman ako makakatulog. Yun yung pinaka-effect niya sa akin. Pero thank God, lumipas yung Pasko, lumipas yung bagong taon. Talagang ito na yata yung pinakamalungkot na Pasko ko, pinakamalungkot na bagong taon. Kasi bakit ba? Wala talaga akong kinain. Talagang sobrang wala akong kinain sa mga handa namin. Kasi bawal ang kamatis, bawal ang maanghang. Ayun, napakadaming bawal. So, grabe talaga. Yung payo ko lang talaga na kailangan mahalin natin yung sarili natin. Dapat, kung hindi natin alam kung bawal yan o hindi, isa lang yung pwede kong maipayo, yung kailangan after 6 p.m. or after 7 p.m. Huwag na tayong kumain. Huwag tayong kumain sa gabi. Kailangan after 6, tulog na yan, or pwede namang di matulog. I mean, pwedeng hanggang 10, iwas na rin ang puyat. Ganon dapat para maiwasan natin yung sakit. Actually, yung salita ko, parang iba rin yung salita ko, no? Para bang hirap, parang ganon. Kasi nga, grabe, pag kunyari, kakain ako ngayon, di ba? Yung acid sa tiyan ko talagang sobrang galit na galit. Talagang labas ako ng labas ng hangin. Yun yung nangyari sa akin. So, nagpapasalamat ako kay God kasi, ayun, I consider this as second life or malaking lesson sa buhay na kailangan hindi tayo maging abuso sa ating sarili. Abuso ba yun? Kasi that time, yung sa biyaya ko, talagang kain, kung kain, busog ka, kakain ka pa rin. Lahat ng makita mo, kakainin mo. Kasi nga nasa ibang bansa ka, parang gusto mo tikman, ganun. Hindi pala dapat ganun. Pwede naman kumain, pero siguro konti-konti lang. Kaya, yun, napakahaba na yata ng sinabi ko.
Pero yun na nga yung nangyari sa akin. Nagkasakit ako kaya eto sobrang payat ko. Di ba? Pero ngayon, bumabawi tayo kasi sinabihan niya ako ng kapatid ko pag di ako nagpagaling, hindi na ako makapagbiyahe. Parang yung pagbabiyahe pa naman yung isa sa pinakamasarap gawin. Magbiyahe ka mag-isa or minsan may kasama ka. Yan ang pinakamasarap gawin. Kaya sabi ko, ay magpapagaling talaga ako. Kaya ngayon, thank you God. Medyo bumabawi-bawi pero kanina bago ako umalis, nag-pray pa rin ako na sana hindi ako atakihin or something na hingali na naman. Pero alam ko hindi naman. Ngayon, basta yun. Thank God. Basta less kain lang talaga yung gagawin natin. So ngayon, okay na yan. Thank you God. Papunta na tayo ngayon uli ng ating favorite place, ang Japan. Actually, pupunta tayo ng Japan for 4 days. Tapos, after Japan, punta tayo ng Sapporo for 5 days. Tapos, babalik ulit tayo pupunta tayo ng Tokyo for 4 days. Tapos, pupunta tayo ng Sapporo ng 5 days. Tapos, babalik tayo ng Tokyo ng 5 days. Ng 4 days. Pali 14 days. Yung ticket ko actually nakuha ko siya last January 2025. So napaka mura lang ng ticket ko. Para nakuha ko lang siya ng $215. Tapos ito pa yung nakaka-shock ba? Medyo nakaka-shock kasi kasi nakita ko nag-email si Pal na kung gusto ko raw magbid for a upgrade. So sabi ko, ano tong bid na to? Ayun pala yun, kumbaga magbibid ka ng amount, something na amount na ipapasok mo yung credit card mo. Hindi pa naman actually ibabawas kung ano yung nakalagay na bid price doon sa email. Pero ipinasok ko sa yung credit card ko. Sabi ko, try ko nga. Pinasok ko yung credit card ko tapos after 2 days, nag-grant siya, parang kinongratulate ako na nagkaroon ako ng naging business class yung travel ko ngayon. Pero grabe, nagulat ako sa credit card ko. Ang laki nung bawas. Hindi naman malaki pero okay lang. Business class. First time ko magbe-business class ngayon sa PAL. Ngayon nasa lounge tayo ng Mabuhay Miles. Lounge, ang ganda. Sobrang ganda. Compare dun sa A-Lounge. Compare sa ano ba isa? Marhaba. Dito ang laki. Sobrang laki. Tapos walang tao. Tapos ang daming pagkain. Ito yung pagkain natin, papakita ko sa inyo. Ito kakain natin ngayon. Meron tayong chicken, langgunisa, rice, saka itlog. Tapos, pinakamalaking saging. And we also have chicken congee. So yun. So medyo mahaba na yung aking intro. So yun, let's eat. Tingnan natin kung anong masarap to.
Hi mga provider. So, galing tayo ng airport. Paupunta na tayo ng hotel. Kaya bababa ko lang ng tren. Hindi na ako nag-video sa tren kasi tahimik sa tren, nakakahiya. Ngayon nakita ko to. Oh. Order ako nito. Yan oh. Yung red bean na parang isda ito. Sarap. First meal sa Japan. Red bean na yung parang isda. Yung hotel natin, bali dito, dire-diretso lang. Malapit na. Grabe ang sarap. Sobrang lamig. Ako niya, oh. Muusok yung ano. Muusok yung bibig ko. Ay mga providers, so ito na yung hotel natin. Nasa harapan ko na siya. Ayan, nakita niyo yung building na yan. Siya yung hotel natin. So, kaharap lang pala siya ng train. Mercure Hotel. Yan. So, Mercure Hotel under ng Accor. Hi mga providers, so andito na tayo sa Mercure Tokyo Hibiya. So ito yung hotel niya, parang madilim na style. Tapos parang mabango. Ang ganda yung hotel. Ayan. Kita niyo. Tapos ito yung room natin, room 1206. Bale yung 1206, ito yung pinaka dulo na pinakataas. So, tingnan natin kung anong meron sa room. Tcharan! Typical Japanese room, medyo maliit. Ayan. So, sa likod ng pinto, ayan. Ang gusto ko sa Japan room meron tayong room. Ayan, pantulog pala to. Pantulog. Kompleto yan, may panjama, may pangtaas. Tapos ito may shower room. Saan pang meron dito? Ari. Oh pero dito may bolt. Dito niya lagay yung mga kayamanan nyo. So yan. So dito, ayan, may tsinelas. Oh, yung Mercure na bag, laundry bag. Ito naman, sa Japan ka lang makakita ng mga ganito. May mga air freshener talaga. Pang sa mga clothes, sa mga linen. Yun. So yan, may hanger. So madilim talaga siya. Parang ano siya nakakasosyal na hindi naman nakakatakot. Pero tingnan natin yung banyo. Charan! Ganda na banyo. Wow! Actually, sa isang room, masasabi mong maganda yung room pag may bathtub. Pero pangkaraniwan na dito sa Japan, lagi ang room dito may bathtub kasi ang mga Japanese mahilig sila magbabad sa mainit, lalo ngayon napakalamig. So yan, anong meron dito? Yun. Mga toothbrush, shower gel, suklay, kala mo kailangan ko to, hindi ko yung kailangan. Ano to, hair dryer, yan. So meron tayong body lotion, liquid soap, ano pa. Dito naman, meron tayong conditioner, body wash, shampoo, yan. So mamaya, masarap magbabad. Kailangan makabili ng yung bubble bath para mas masarap yung pagbababad natin. So yan, Japanese toilet. Kaya lang di siya nag-automatic, ano?
Ito, may mga pindutan na siya dito. Mga flash, ayan. So, ito yung pinaka-CR niya. Dito na yung kwarto. Dito na yung kwarto. Papakita ko yung kwarto. Wow, ganda. Look at that. So, yung kwarto ay mayroon sariling air purifier, which is good. Kasi nga, wala yung alikabok. Tapos dito may mga saksakan. Yan. Tapos we have the bed. Ang laki ng TV, oh. Sobrang laki. Sana ano to? Oh! Sana. Talaga pala. Smart TV. Kita niya, oh. Kita-kita. Smart TV. Tapos yan. Actually, na-upgrade na naman yung room natin as a platinum member ng Accor. Yan, upgrade tayo. Actually, yung member ko as platinum hanggang February 28 na lang yan. So, kailangan ko uling mag-accumulate ng 60 nights sa mga hotel nila para magkaroon ako ng platinum membership. So, yun. Ayan, tingnan nyo yung wall. So, ito yung wall. Ganda ng wall, oh. So, yan. Dito mayroong mga saksakan uli. Yan. Wow. Nagtataka ako. Naghahanap ako ng Bible. Sa Japan pala talaga walang Bible na nasa hotel. Or baka, ewan ko, wala eh. So dito, merong complimentary juice, orange juice. Oh, mukhang masarap ha. Ano ba to? Orange ba? Pear ba to? Tapos dito merong cookies. Grabe sa cookies, ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano, ng drawing. Ganda. So may cookies, tas yan. Wow, kita nyo, oh. Dear Mr. Nino, Custodio Prohibido. Talagang naka-ready na sila. Actually, kaya nila alam agad yan. 2 days ago, parang 3 days bago ka pumunta dito, nagsasend na sila ng email para makapag-check-in ka na automatically. So alam na nila na darating ka sa araw na yon. So, prepare nila kung ano yung mga gagawin nila sa room. Sa ibang Accor hotel, nagbibigay pa ng mga sweets. Marami. Dito, ito lang. Ganyan lang. Pero at least yan, may thank you note. Okay. Welcome kayo talaga, oh. Oh, di ba? Tapos ito, ano ba ito? Ay, ito. Para tinapay na naman. Mamaya malalaman natin kung ano yan. So yan, meron tayong coffee, Nespresso. Meron tayong Nespresso dito. Tapos hot water. Makakapag-lemon ako. Tapos dito, ayan, espresso capsule. Uy, ito yung mga hinahanap ko talaga, yung mga organic drip coffee. Pero nakabawal pa akong magkape, ipunin ko talaga to. Ang ginagawa ko kasi dito, everyday, kinukuha ko lahat yan. Yung buong stay ko sa Japan, kinukuha ko yung mga green tea, mga ganyan. Tapos yung mga coffee, yung drip coffee na ganyan. Tapos papalitan nila yung kinabukasan. Hanggang makaipon ako pag uwi ko sa bahay, ang dami kong dala naman. So yan, meron ditong ganyan. Ano pa meron dito? So may rep dito, oh. Okay. So, meron sa rep. Uy. Merong ano to? Tokyo Craft Beer. Sparkling water. Ano to? Choya. Hindi ko alam kung ano to. Basta yan. Pero alam ko, hindi yan libre. Bayad yan. So yan. Tapos ito, yung pinaka-view natin.
Actually, napakalapit lang natin sa Ginza. Yung Ginza, siya yung street ng luxury item. May mga halos na mga luxury item nandoon. Parang dyan, street lang yan. Mamaya malalaman ko kasi mamaya lalabas ako. Mamaya kakain ako, tignan natin kung anong meron pagkain sa labas. Actually, naghahanap ako ng pagkain na hindi bawal sa akin. Dahil kasi bawal sa akin. Pero yun, so yan na yung kabuuan ng kwarto. Ganda, di ba? Ang laki ng TV. Yan. Diba? So, magstay tayo dito ng 3 nights. Tapos, after ng 3 nights, lilipat tayo ng Mercure Hotel uli sa Haneda naman. Haneda na malapit sa airport. Kaya ako ginawa yon kasi may flight ako sa Haneda Airport ng mga alauna ng tanghali. Kaya gusto ko medyo malapit na. Actually, malapit rin naman to. Kaya lang, gusto ko lang maiba din yung hotel. Kaya doon tayo mag-hotel ng isang gabi. Tapos, kinabukasan, pupunta tayo ng Sapporo. So, yun. Mamaya, tignan natin kung anong merong sa labas. Grabe, napakalamig sa labas. Kailangan ko maglagay ng gloves. Kasi, yung kamay ko parang hindi ko maramdaman. So, yan lang mga ka-provider. So, mamaya, let's go out. Kung anong meron sa labas. Let's enjoy Japan ngayong January. Actually, yung January is my birth month. Yung nakahabol pa ako. It's November. It's January 26 ngayon. Ang birthday ko is last January 5. So, yun. Thankful pa rin ako dahil ito, tuloy-tuloy pa rin tayo nagbabiyahe. Nagkasakit man tayo, pero kailangan natin labanan yung sakit natin. Hindi natin kailangan mahalin yung sakit natin. Dapat labanan natin yan. Minsan may mga nararamdaman ako, pero siyempre, minomonitor ko na lang. Yung kung ano lang dapat yung mga bawal, huwag kainin. Diba? Minsan may nakakain kang bawal, kaya yun, sinusumpong ka. Pero pag alam mong, pag sinumpong ka, once na sinumpong ka, isipin mo lang, ano ba yung nakain ko kanina? Ay, naku, hindi na ko ulit ng ganun. Ganun lang gawin natin. So, yun, let's enjoy life lang. Kasi, alam nyo, bisita lang tayo dito sa mundong to. Ba't ako napunta sa ganitong usapan? Bisita lang tayo sa mundong to, kaya dapat gawin natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Yun lang. So, hanggang dito na lang. Mamaya labas tayo. Hi mga provider. So, let's visit the lounge. Kung ano meron sa lounge. Sobrang dilim ko. Puntahan tayo sa lounge. Third floor. Yeah. Gara ng kutsura na. Tingnan natin kung ano meron. Tapos, saglit lang. Mag-water lang tayo. So, nasa ng lounge? Ito yung lounge. Okay. Here. Okay. So, here is the lounge. Oh, okay, nice. Ganda ng lounge, ha? So, from here, makikita natin yung mga trend. Oh, nice. Gara na itsura ng building, oh. Oh, nice. Ganda. Okay. So, ito yung pinaka-lounge nila.
Ating pagkain sa lounge. Wow, nice. Okay. What's this? So we also have drinks like that. Hi mga providers, so gabi na tayo nakalabas. Galing tayo sa lounge, kumain tayo. Para kahit paano, medyo busog-busog na. Ito pala yung tsura ng hotel natin pag gabi. Ayan. Ayan siya. So, kaharap niya lang yung train station. Ay, may 7-Eleven doon. Tapos yan. May mga building na katabi. Ngayon pupunta tayo sa Ginza. Tingnan natin kung anong makikita natin. Mag window shopping. Let's go. Okay. Ang ganda yung mga ano niya, yung mga tinda niyang damit. Oh. Nice. Ito yung shade. Yan ang isa sa binili ng aking kapatid. Tapos tanda ko dito sa Mont Blanc. Dito yung dati kong hotel. Actually mag-hotel tayo dyan bago tayo umuwi. Yung Ibis, yun o. Ibis Ginza. Bago umuwi dyan tayo mag-hotel. So yan. It's the Ginza. At night. Dito maraming mga mamahaling bilihin. Nandiyan ang Balenciaga. Paano pag-pronounce? Piaget? Ewan ko, malay ko dyan. Ito ang Rimowa. Oh, di ba? Nice. Okay. Bergamo. At marami pa. May Zara pala dito. Masarap mamili sa Zara dito kasi medyo mura siya compare sa Pilipinas. Pag daan tayo dyan, tingin natin kung ano pwede natin mabili. So ngayon, lakad-lakad lang ako dito. Maghahanap na rin ako ng kakainan. Bili kaya tayo sa Dior. Ay, sorry. Dior pala, Dior. Tingnan natin mamaya. Ayun ang pinakamalaking ano. Kita niyo yun? Isa sa pinakamalaking Uniqlo. Ilang floor yan? 1, 2, 3. Parang 8 floor yata. Titignan din natin yan. So ito yung pinakamalaking, hindi naman pinakamalaking, isa sa pinakamalaking Uniqlo store dito sa Ginza, Tokyo. Laki no? Oh ha? Flagship store. Marami kayo makikita dyan na wala sa Pilipinas. Ayun. Mahaba pa yan, hanggang doon pa yan. So kung may mga bibilin kayo, wala kayong magawa sa pera nyo, punta kayo dito. Ubusin nyo lahat. Achacha. So pasok tayo sa isang mall dito.
Ito. Isa sa ito yung isang mall dito sa isa lang to sa marami. Actually nakapasok na ako dito. Ano ba? Pero meron pa naman Karamihan ng mga brand dito is wala sa atin sa Pilipinas. Karamihan Pero yung iba meron yan. Givenchy. Yeah, paano mag-pronounce? Kalimut. Hindi ko alam mag-pronounce. Ayan. Dolce & Gabbana, Manolo, Blahnik. Ayan. So dito may Prada, Dolce & Gabbana. Okay. Nice Mulberry. Actually, ito mga ito, di ko alam kung paano pronounce it. Ito, Kenzo Paris. Titingin-tingin lang tayo, hanggang tingin na lang tayo. Dahil pag bumili ka, good luck. Kaya hanggang tingin lang tayo. Okay, ganda ng bag. So yan. Walang katao-tao. Pero kita nyo, walang tao pero buhay na buhay pa rin siya. Hindi sumusuko. Gaganda Nice. Ganda So, meron pang North Face dito. Sa atin kasi tinanggal na ang North Face. The North Face. Pero alam ko babalik sa Pilipinas ang North Face. Pero ngayon wala pa. Siguro. Ayan. Ayoko masyado mag-film kasi yung iba ayaw nila may nag-film sa kanila. Sa mga tinda nila. Kaya igalang natin yan. Diba? Yung mga provider, so tapos na tayo mag-window shop. Wala tayo nabili. Bumili lang ako ng pagkain ko. So, pagkain natin ngayon ay, kita ko sa inyo. Ayan avocado salad with broccoli, something. Ayan. Sarap. Sakita ko to isda. Look at that. Tapos, ito. Ano tawag dito? Kalimutan ko yung tawag dito. And, so ito yung pagkain natin ngayon. Pakita ko sa inyo. So we have salad, tsaka itong isdang to, sarap to isda, laman, taba. Tsaka itong kanin. Ano ang tawag dito? Basta, kalimutan ko. So tuna yung palaman niya. Yan. So let's eat.
So, ngayon natin tapusin yung ating araw. So, from the Philippines, biyahe dito sa Tokyo hanggang dito sa hotel. Naglakad ng Ginza. At ngayon, sa hotel na ulit. Actually, wala akong tulog. Kaya, yan. Let's eat. Bukas, sa plano ko, imibig ko si Leo, yung kaibigan ko sa Chiba. Si Leo yung Japanese teacher dito. Yan. I-meet ko siya doon sa outlet mall sa Kirasu. Mag-meet kami bukas doon kasi alam ko para may mga bibilin siya na yun. Kaya niya bibilin siguro dito ako makaka-less pa siya for the tax, parang ganun. Pero alam ko bawal yun, pero hindi naman siguro madami. Kaya yan. Yun lang mga provider. Siguro sa susunod na vlog, tignan pa natin kung anong pwede natin gawin dito sa Japan. Sarap ng pakaramdam dito sa Japan. Ang ginaw. Parang linis-linis talaga. Walang usok, parang hindi ako madumi. Yun. Kaya see you sa next vlog natin mga ka-provider. Yan naman ako. Mga ka-provider, kakain lang ako. Bye!